Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal mga kabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Lerma Sondita. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan rin po si Alicia Leak. Meron siyang 69 na mga comments. Divina Diquaten. Meron siyang 48 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 38 na mga comments. And Tector, meron siyang 30 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangpakulay or pangkape ni Sir Ivan. Thank you so much kay Evangeline Casiro na bigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds, yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Maria Medasiplon, Vivian De Vera, Aurora David, Leonardo Esteliero. Nandyan rin po si Josuan Mimiano from Kuwait, Maria Cristina Manimbao, Erwin Sinorin, Rich Sain, Noel Lofamia, hi to Chito Cavada, Jocelyn Flores, Ramonita Berdogo. Kasama rin po natin si Noel Narcida from La Union, Elio, and hi to Paterno Bindana. Siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Ayan, so today is December 31 mga kabayan ko. Ilang oras na lang. Bagong araw, bagong taon mga kabayan. Welcome 2025. Excited na bang lahat mga kabayan? Excited na ba tayo mga DDS? I don't think so. Ang excited lang dito mga kabayan, siyempre yung mga Marcos supporter, mga loyalista, mga pinklawan, kasi nga sa mangyayari next year mga kabayan. Specifically, meron pong pasabog na mangyari next year or this next month mga kabayan, January 2025. At marami ho yun. So bakit hindi excited po Sir Ivan itong mga DDS? Kasi nga mga kabayan ko, ngayon pa lang, panic mode na ho sila. Nag-chill na po sila mga kabayan. Ganun-ganun na sila. Anong mangyari next year? Kasi nga meron pong gagawin sa kanilang mga kabayan. At meron pong ngayong nagsibata na sa Pilipinas. Marami nga
Di ba meron pong gagawin po na inquiry ang HOR makabayan kasi nga di ba kahapon nagpalabas po ng balita galing po sa PTV and also from the other mainstream media makabayan na meron pong gagawin pong inquiry tungkol dito po sa mga nagpapakal po ng fake news galing dito sa mga narco vloggers, pogo vloggers, also sa mga DDS makabayan. Bakit ang iba lahat? Kasi nga ang narco vlogger and also ang pogo vloggers makabayan, isa lang po yan. Ito po ay galing. Ito pong grupo na to, isahin na po natin. Yan po yung mga DDS makabayan. Di ba yan po yung mga DDS? Correct pa bro, mga DDS. Mga narco vlogger and also mga pogo vloggers. Kasi sila po ang mga protector doon makabayan. Lalo na, protector po sa isang kriminal. So by next month makabayan, meron kasing gagawin po na inquiry. Kasi nga, napakabastos, napakagarapal, napakatarantado itong mga tao itong makabayan. Kasi nga, hanggang ngayon, napapakalat pa rin po ng mga fake news. Ito mga fake news ito na mga ipinapakalat nila, ito kasi ang nangyari, ito kasi yung nagpapa-divide sa ating makabayan or nagbibigay sa atin po ng confusion, nagpapalito po sa ating kababayan kung ano ba talaga ang totoong mga balita o totoong nangyayari makabayan. Di ba? Kasi dyan sila kumikita, dyan kasi sila nakaka-engagement makabayan, dyan sila sumisikat sa paglalabas po ng mga fake news dahil dito gusto nila na mas mataas pa, gusto nila po hindi malamangan ang kanilang sinusuportan po na politiko, yung mga Duterte, kaya lagi sila papakal po ng mga fake news makabayan. So dahil po tinitira na personal ang itong or mga personal attack na dito ang ginagawa nila dito po sa mga congressman natin makabayan, mga politiko, nandyan po yung mga nagtatrabaho natin dyan sa gobyerno natin, tinitira nila lalo na itong si PBBM, ang First Family, si PBBM, si Felisa, and also si SMR. Lagi kasi nila pong binabanata makabayan, nagpapalabas po ng mga fake news at saka personal na po ang kanilang tira dito sa karamihan doon, puro fake news makabayan or lahat talaga mga ibinapakalat nila, puro fake news. So ngayon, nag-decide po itong ang HOR na meron silang gagawin po na inquiry next year, January makabayan. Diyan pa lang nainginig na sila. At ngayon pa lang makabayan, nag-iyakan na. Alam mo natin ang kailang gagawin dito. Alam mo natin ang kailang isisigaw dito. Patay na ang demokrasya. Patay na ang demokrasya sa Pilipinas daw. At saka yan po ay pangunahan makabayan. According kasi dito sa balita, 7 House leaders have proposed a congressional inquiry into what they describe as rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. So ito po ay under po sa House Resolution 2147. Sila po ang author dito, sila po si Speaker, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Makabayan, sila si Speaker David J.J. Suarez, si Majority Leader Manix Daliping, Minority Leader Marcelino Libanan, and Representative Robert Ace Barbers, at saka nandyan po kasama nila si Benvenido Abante Jr. and Joseph Steven Paduano Makabayan. Yung mga pangalan na yan po mga apelyido na yan, alam mo natin at saka sila po ay kilala po natin makabayan kung paano bumanat dito. Ang grupo na yan, sila dito yung kinakatatakutan ho na mga DDS, na mga Duterte defender, na mga narco defender at ng Pogo defender makabayan. Di ba alam mo natin kapag nandyan po sila si Abante, nandyan po si Paduano, nandyan po si Suarez at saka marami pang iba, yan po'y kinatatakutan talaga ng mga DDS. Ngayon pa lang, may nakita ko na post makabayan. Sir Ivan, meron po DDS. Lumipad na po papunta sa ibang lugar makabayan. Natakot na. Di ba mga gunggong kasi, puro kasi mga fake news sa utak, fake news peddlers kasi. At saka ang kanilang ginagawa dito makabayan dahil po sa marami kasi mga OFW yung nauto sa kanila or nauto nila makabayan, nagbibigay kasi ng donations, nagbibigay kasi dito ng pera para lang magsigi-sige lang po sa pagpapalipad, sa pagsigi-sige lang po dito sa pagpapakalat ng mga fake news. Kasi dyan kasi sila nakita po ng oportunidad na magkakapera makabayan, hindi po maliit,
kundi malaki. Meron kasing funder sa kanila, kaya kahit na alam nila na yan po ay fake news, okay lang mga kabayan. Kasi ang kalang iniisip dito, hindi kasi ang kapakanan ng taong bayan, hindi kasi ang kapakanan ng mga Pilipino, kundi ang kapakanan ng kanilang bulsa mga kabayan. Ngayon, yan na po ay tutuldukan. So, ulit na po natin dito, merong mangyayaring inquiry next year dito po sa mga nagpapakalat po ng fake news mga kabayan. So, babalikan natin yan mamaya. By the way, sino bang nakapansin sa aking sinuot mga kabayan? Sa kulay nga pala ng aking polo shirt, sa aking sunod mga kabayan, di ba kulay Pantone? Kasi according po doon sa Google mga kabayan, Google, according po sa sasabi ng iba, ang kulay daw, ang color of the year for 2025, kulay daw Pantone mga kabayan. Sakto ba Pantone? Bistak talaga si Ivan eh. Sabi lang, Phantom makabayan. So parang siya, parang kulay, may pagkamalapit sa kulay brown eh. Kulay, parang malapit siya sa kulay na mocha, parang nasa gitna, parang nasa gitna siya ng brown at saka ng mocha makabayan. So ang tawag nila yan na kulay, Phantom makabayan. Kanina doon kami punta kami sa tindahan makabayan kung saan naghanap kami po ng kulay na ganito. Talagang ubos talaga mga kabayan. Meron kaming 3 pinuntahan kanina doon sa bayan na tatlong malaki dito na matindahan. Ubos lahat. At saka meron kaming nakita sa medyo doon sa may market na medyo hindi ganun, medyo ang tawag ng mga kabayan, medyo suksuok. Ano ba tawag din sa Tagalog na medyo na doon sa masuksong mga kabayan. Nakita kami doon ng kulay po na ganito. Pero ito binili ko to doon sa Ormoc mga kabayan, doon po sa mall doon po sa Robinson. Nagpunta po doon si Ivan sa Robinson. Doon ko po ito nakita mga kabayan. Pero ang iba po na makasama namin dito sa bahay, doon po sila nakita po sa bayan kasi nga doon sa Robinson mga kabayan and also sa SM City, doon po sa Ormoc City, abay talagang limited na lang ho. Iilan na lang po doon ng ganitong kulay mga kabayan. So talagang napaka on demand ngayon ang kulay ngayon ng ganito mga kabayan. Siyempre sasakay tayo. Kasi nga para pang paswerte mga kabayan. Okay? So pang paswerte 'yan. So sabi nila pang paswerte ng mga kabayan. So ito pong sunod si Ivan, ito ay kulay po na Phantom. Okay? So siya nga pala sa hindi ko pa na-greet po mga kabayan, saka bago rin po dito sa ating YouTube channel sa Jelribet TV, i-greet natin po ng Merry Christmas and Happy New Year. Again, so alam ko po na tayo po ay napaka-busy. Tayo po ay nagprepare po para po sa mamaya po sa para po sa pagsalubong po ng bagong taon mga kabayan. I am very sure napaka-busy na po lahat. Nagprepare, namili po ng mga pagkain, kung ano mga recados na i-prepare natin mamaya mga kabayan. I am very sure na kayo po ay napaka-busy. So ngayon pa lang, i-greet ko na kayo po ng Merry Christmas and Happy New Year. Okay. So anyway, start na tayo. Madala talaga si Ivan eh. Madala talaga eh. So before tayo pumunta doon sa ating mga napaka-init po na topic mga kabayan, sagutin lang po natin itong ngalan po na Mark na to eh. Basta nag-comment sa mga kabayan. Basta yung pangalan niya, ang kanyang sinabi nito, minura niya. Minura niya yung mga Marcos vlogger mga kabayan. Kasi nga, ayaw ho nila na kami po ay magbabalita dito ng mga totoo. The same pa rin po, nagtitreat sila mga kabayan. Alam po natin itong mga DDS na to, kapag hindi kasi nila kayang idibang tayo mga kabayan, hindi kasi nila kaya po na tayo ay sagutin itong ating argumento, itong ating mga ebidensyang nakalap, mga informations against doon versus doon sa politikong gusto nilang manalo mga kabayan, ganyan po ang nang gagawin. Magdidetreat kaagad. Sabi niya dito, hoy putang! Minura si Ivan. Sabi niya, anong gusto mo? Gera? Bakbakan tayo, sports lang. Armas sa armas na makabayan. O, di ba naghamon ng gunggong nito? Kung hindi man ninyo kaya DDS na sagutin ang aming argumento, much better na kayo po ay manahimik na lang. Di ba kung hindi nyo kayang sagutin po yung mga informasyon namin, yung mga balita namin dito, makailang beses ko na sinasabi dito at alam po yan ng mga viewers po ni Sir Ivan na hindi basta-basta tayo po nagpabalabas po ng mga topics, mga balita na hindi yan pinag-aaralan po ni Sir Ivan at walang ebidensyang hawak si Sir Ivan. Pero bakit sila ganyan makabayan? Di ba? What do you think? Ang ibig sabihin, tinik tayo sa lalamunin nila.
Sa lalamunin ba? Lalamunan nga pala. Mali. Tinik tayo sa lalamunan nila makabayan kasi ang gusto nila kahit meron ng ginagawang mga kabulastugan, katarantaduhan ang politikong ang sinusuportahan nila doon po sa kabilang kubol makabayan, okay lang sa kanila. Okay lang. Bakit? Sila kasi po ay nabulag makabayan. Sila kasi ay nauto. Sila dito ay nagiging bobo at tanga dahil po dito po sa mga vlogger na lagi pong nagbabakal po ng mga fake news makabayan. Di ba? Walang ganyanan mga DDS. Kung sa tingin ninyo na merong mali sa sinabi ni si Ivan, kung merong fake news na ipinakalat sa si Ivan, i-repost ito. Tapos magbigay kayo po ng inyong comment, inyong opinion dyan sa taas po sa inyong account. 'Di ba? Para sagutin ninyo si Ivan. Hindi yung ipapatigil ka, suntukan, armas na armas, pangil yan eh. Yan po ay isang kaduwagan. At saka dyan kayo matatawag bilang isang loser or talunan. Loser ka ba o talunan ka? Pili sa dalawa. Loser ka ba o talunan ka? So anyways, ito makabayan, dito tayo mag-start. Kasi ito'y napakainit po ngayon na usapin. Aside from sa impeachment. Di ba tinatanong ho natin ang mga DDS kung sila ba excited next year makabayan? We are very sure, 1,000% hindi sila excited. Unang-una, may mangyari po, alam ho natin, may mangyari po na impeachment case next year by January makabayan dito po kay Sara Duterte. Alam mo natin, di ba, alam ho natin na tatlo na po dito nag-file po ng complaint. Yung una, ang grupo nila ni Trillanes. Second, yung grupo nila ni Franz Castro. And third po na nag-file po ng complaint, impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Ito pong grupo ng mga pari makabayan. At meron pa dang susunod. By next month makabayan, meron pa daw. So all in all, magiging 4 dito yung impeachment complaint versus kay Sara Duterte. So dyan pa lang sila ngayon po ay nag-iyakan na makabayan, nag-iyakan na. Ngayon, ito rin pong mangyayaring inquiry na gagawin po ng HOR versus sa mga vlogger na mga fake news peddlers makabayan. At para po sa karagdagan po ng balita na yan, let's watch this. Yung nga pong holiday, si Congressman Ace Barbersa ng Surigao del Norte dahil mukhang urgent yata itong kanila pong gustong mangyaring inquiry dahil nga po sa paglaganap ngayon ng napakaraming mga fake at malicious social media post at nais nilang imbestigahan. Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Hi, good morning, Ted. Good morning then, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Salamat. Mukhang kahit na ho, holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan ito? Well, alam mo, Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news, no? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ako nagkakamali, ni-refer po yan sa Committee on Public Information na kung saan, yung mga dumudulog po na mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa, no? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? Dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no? In the guise daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted.
Okay, sir, nauunawaan ko po where you're coming from ha kasi ako rin po yung nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga no dito sa Quadcom. Ang daming siguro alam niyo na 'di ba? Ang daming kumalat na fake news, 'di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo hindi lang kayo no. Marami. So, hindi maitatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Ted. Ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako isa biktima rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganon, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa lang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi hong palusot nitong mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito, sinasabi nila freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasing mga narco-vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung naninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya tuwa ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo. Sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, no, dito yata nirefer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. Alam mo, Ted, kagaya niya, no, na sinasabi natin. So, yun ang I think dapat natin. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun dahil pero criticized kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bombayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, o ika nga kahit na iota of truth, okay. iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaral ninyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa, no, sa YouTube, kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira, no, ng puri, ng pagkatao, ng personalidad yung isang sinasabing vlog na yan o anuman, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yan, Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube and other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yan para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano natin paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon para diyan, no? Wag lang nilang limitahan yung yung freedom of expression tsaka freedom of speech, ipaglalaban po natin yan. Ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ho ng fake news. Yun ho ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Halimbawa, nag-post ako mismo nag-post ako at sinabi ko yung isang kongresista ay magnanakaw, no, dahil meron ho akong ebidensya, nakita ko na meron ho siyang mga ghost
mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project, yun, ano nila yun, ikalat nila yun. Pero yung mag-iimbento na wala ngang iota of truth, o iota of evidence, para lang makapanirang puri dahil dun sila sumusuporta sa mga kalaban. Aba, ito muna, medyo may problema tayo dyan. At Opo. this does not only apply, Ted, sa mga politiko. This can also apply to other private personalities, no? Halimbawa, sa iyo, Ted, no? Halimbawa, may magpakalat ng kwento na et cetera, nagpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng Opo. gawing action? Opo. Diba? Yun ang ating punto Opo. dyan. Opo, naunawaan po namin where you're coming from, Congress. Okay, so question makabayan, agree ba tayo dito po sa gagawin pong inquiry ng HOR tungkol dito po sa mga nagpapakalat po ng fake news dito galing po sa mga fake spreaders na mga DDS makabayan? Okay ba tayo? Agree ba tayo dyan? 7, agree na agree, 1,000%. Dapat lang po yan makabayan kasi ito kasi maggunggong neto, walang takot kasi sa batas natin at saka pinagmumukha nila dito na mga korap, magnanakaw ang ating po mga congressman makabayan. Ito kasi ang ginagawa nila, pinagmumukha nilang mga kawatan ang mga congressman, which is I believe ang kanilang ginagawa dito makabayan ay para sa bayan ho yan at hindi po pangungurap. Itong kanang ginawa dito ay tama lang ho yan para po makorek itong mga maling nangyari, mga maling ginagawa galing po sa previous administration makabayan. Kundi ang kanang ginagawa dito, hindi yan pangungurap, hindi yan pangulimbat sa pera ng bayan, kundi ginagawa nila dito kung ano ang nararapat at kung ano po ang nakakabuti sa bansa natin. Sila po ay guided po. Sila po ay guided po ni SMR makabayan. Alam mo natin si SMR kung gaano kabait ho yan. At saka si SMR, guided po yan ng mga Marcos. Guided siya ni PBBM makabayan. Kung meron silang nakita na ebidensya makabayan or kung meron silang hawak na ebidensya, dapat mag-file sila ng kaso. Dapat yan ang gagamitin nila na sa kanilang blogs, sa kanilang pong pagtatapis, sa kanilang pong mga pagbabalita, dyan sa kanilang mga platforms, dapat gagamitin nila konkretong ebidensya. Hindi dapat opinion lang. Ito ay base lang po sa aking analysis. Ito ay according po dito sa aking puting ahas. Hindi dapat ganyan. Lalong-lalo na galing po kay Hitad. Alam mo natin si Tad, napaka-fake news yung tao na yan. Siya po ay fake news spreaders kasi hawak po siya ng mga politiko makabayan. Diba? Doon kasi sila nagbabase kay Hitad. Fake news yung tao na yon, itong si Hitad. Siyempre, magiging fake news rin po itong mga vlogger nila na nandyan po sa Pilipinas makabayan. Dapat hindi nila pamarisan si Hitad. Bakit? Si Hitad hindi takot yan kasi nandun siya sa US makabayan. Ang mga tao, ang mga DDS po ng mga vlogger na lagi pong napapakalat po ng fake news dahil kay Hitad, ito magunggong na to nandyan po sa Pilipinas, dapat magtino sila. Dapat meron silang ebidensyang hawak, konkretong ebidensya against dito sa mga congressman kung sa tingin nila sila po ay nangurap makabayan. Dapat ganyan. Hindi according kay according dito, according sa politiko na to, di ba? Diyan kasi sila nakabase, okay? So isa rin po dito sa nagreklamo makabayan at saka nag-react dito po sa gagawin pong inquiry nila ni Kong Ace Barbers. Siyempre, yung mga DDS, specifically, ito pong si Joy De Viber makabayan. Sabi niya, sinong invite nyo? Kami? Sino pa? Diba? So expect na natin makabayan, expect na natin marami na naman pong mga DDS vlogger na papadalhan po ng letter galing sa HOR. Sila po ay iimbitahan makabayan. Ang maunguna dyan, sila si Banat Bay, sila si Joy De Viber, si Princess Maui, sila si itong dating NPA, sila si Siles, at saka yung usang makabayan, yung si Badoy. At saka I believe, tatawagan rin po dito, ito sila si Ann Malindog, ito pong sila si Trexie, ito pong si Cathy Binag, dapat lang si Cathy Bangag makabayan kasi fake spreaders yan. So dapat sila po ay iimbestigahan, di ba? So ngayon pa lang, marami nang nagpapanik. Di ba? Buti na lang may mga pro-admin vlogger makabayan. Kasi ang ginagawa dito ng mga pro-admin vlogger, kasi kami kasi dito yung taga-correct ng kanilang mga mali. Kami kasi dito po yung nagdi-debunk na mga fake news na mga ipinapakalat ng makabayan. Buti na lang po may mga pro-admin vlogger. Isipin niyo lang po, kung walang pro-admin vlogger makabayan, di ba? Kalat na kalat ang fake news. Marami dito ang maluloko makabayan. Ngayon pa nga lang, ang daming naluloko na mayroong pro-admin vlogger. How much more kung wala pong pro-admin vlogger makabayan or BBM vlogger
magkaluko-luko na, magkalitsi-litsi na ang bansa natin, ang gobyerno natin mga kabayan. So dapat silang i-correct talaga, okay? So anyways mga kabayan ko, forward tayo. Pag-uusapan muna natin mga kabayan, ito pong good news natin. Kasi nga meron akong nakita na comment doon sa ating last vlog. Ito pong ating hater mga kabayan, si Music Kabayata yon, na sabi niya bakit daw lagi lang si Sara Duterte, bakit daw lagi lang itong si Digong ang pinag-uusapan natin dito mga kabayan, bakit hindi ko daw dito ibinabalita yung ginagawa daw ni PBBM. I am very sure hindi niya tinatapos po ang ating vlog mga kabayan. Bakit sa Ivan? Kasi kung tinapos niya ang vlog natin, makikita niya yung mga balita po tungkol kay PBBM, tungkol po sa gobyerno natin, at tungkol po dito sa mga hakbang ginagawa po ng ating gobyerno, kasi doon ko lagi po ito nilalagay po sa dulo mga kabayan. Di ba yung good news natin? At para malaman po na mga DDS, mga haters sa Ivan na meron pong tinatrabaho ang ating gobyerno, especially ang ating presidenteng si PBBM, ibalita natin ang good news mga kabayan. For more details, let's watch this. Mas mababang taripa na ang ipapataw sa ilang produkto mula sa South Korea. Ang listahan ng mga produkto na sakop ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at South Korea ay nasa Executive Order No. 18 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay ito sa Philippine-South Korea Free Trade Agreement na nabuo noong ASEAN Summit sa Indonesia noong 2023. Layo nito na mapalakas ang ekonomiya at mapalawak ang trade opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang mensahe, ginit ng Pangulo na ang pagbabago sa bayan ay nagsisimula sa ating mga sarili. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising at wreath laying ceremony sa Rizal Monument sa Luneta Park ngayong Lunes ng umaga. Iyan ay bilang paggunita sa ika-100 at 28 anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. May tema ang komemorasyon ngayong taon na Rizal sa Bagong Pilipinas, Buhay at Aral Aming Nilandas. Sa kanyang mensahe, inalala ng Pangulo ang hindi matatawarang mga legasiya ni Dr. Jose Rizal at mananatiling buhay hanggang sa mga susunod pang henerasyon ang mga bisyon nito. Hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na balikan at sariwain ang kasaysayan at taas noong ipagmalaki ang lahat ng pinahahalagahan ni Rizal. Kabilang dito ang diwang nasyonalismo, dedikasyon sa katotohanan at patuloy na pagsusumika para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dapat din aniyang magkaroon ng lakas ng loob ang bawat isa na maging tagapagtaguyod ng pagbabago at panghawakan ang paniniwalang may maiaambag para sa Pilipinas. Sa huli ay nanawagan din ang punong ehekutibo na magkaisa sa layuning makamit ang mas maliwanag at mas matibay na bagong Pilipinas. Patapos na ang taon pero hindi pa rin natatapos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahatid ng mga regalo sa ating mga kababayan. Sa katunayan, kaninang umaga ay pinangunahan ng Pangulo ang pagbibigay ng assistance sa nasa 2,000 benepisyaryo na ginanap sa Rizal Park sa Maynila. Bukod sa financial assistance, isang programa din ang isinagawa kung saan may performances para sa mga dumalo sa year-end gift-giving activity. Bukod sa Pangulo, kabilang din sa mga dumalo ay si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Nagpaabot naman si dating First Lady Melda Marcos ng pagbati sa mga dumalo. Lagi po kayo nasa isip namin at hindi lamang sa isip namin kundi sa puso namin. Maraming salamat sa inyong hindi pagkakakalimot at hindi niyo pagsasawa ng pagmamahal at pagsusuporta sa pamilyang Marcos para sa kagandahan, para pagpaganda ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Inaasahang mapapabilis pa ang pagpapatupad ng mga proyekto at programang pangkaunlaran sa bansa sa susunod na taon. Ito'y dahil pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget ngayong araw. Gayunman, may ilang bahagi dito ang binito ng Pangulo. Pagpapatuloy ng mga magagandang nasimula ng administrasyon. Iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang lagdaan ngayong araw ang 2025 national budget.
Mula sa orihinal na 6.353 trillion pesos na proposal budget, natapyasan ito ng 26 na bilyong piso na naging 6.326 trillion pesos mula sa isinumiting National Expenditure Program o NEP ng administrasyon. Nangunguna pa rin ang education sector sa pinaglaanan ng may pinakamalaking pondo na may 1.053 trillion pesos na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may 1.034 trillion pesos. Prioridad din sa 2025 national budget ang health sector, DSWD, DILG, Department of Agriculture, DOTR, Judiciary, DOLE at Department of Justice. Sa kanyang talumpati, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na tinapyasan niya ang pondo matapos i-veto ang 194 billion pesos na halaga ng line items na hindi naaayon sa agenda ng administrasyon sa susunod na taon. Kasama sa mga i-veto ang ilang line items ng DPWH at mga unprogrammed funds na umabot sa 300%. Samantala, nagdesisyon ng Pangulo na ipatupad sa ilalim ng conditional implementation ang ayuda sa Kapos Kita program o AKAP ng DSWD. Hindi ito binuwag para matiyak na maipatutupad pa rin ang mga programa sa mga mahihirap nating kababayan, pero kinakailangang masiguro na wasto at tama ang paggamit ng pondo. To ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Matatanda ang naantala ng 10 araw mula sa original schedule nito ang paglagda ng Pangulo sa 2025 national budget. Kinailangan kasing i-review at pag-aralang mabuti ng Pangulo ang proposed bill bago maisabatas. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa assessment ng proposed 2025 national budget kasamang ilang heads ng concerned agencies. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Tutuon ang 2025 national budget sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo na layuning ibangon ng Pilipinas mula sa epekto ng paghagupit ng pandemya, patuloy na pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Sinisimulan na ng mga rice retailer ang pagbaba ng presyo ng kanilang bigas ayon sa Department of Agriculture. Ito'y bunsunan nila ng matagumpay na implementasyon ng Rice for All program na handog ng kadiwa ng Pangulo sa buong Metro Manila. Mababatid na ang programa ay isang inisyatibo na inilunsad ng DA, local dealers, importers at wholesalers, katuwang ang Philippine National Police. Layo nitong masiguro ang mas mabilis na distribusyon ng abot kayang bigas sa halagang 40 pesos per kilo. Ayon sa pamahalaan at ilang mga stakeholder, nagkaroon ng malaking tapyas ang Rice for All program sa presyo ng bigas. Dahil dito, nagsimula na ang mga market retailer na ibaba ang presyo ng kanilang bigas para makasabay sa bentahan ng mga kadiwa store. Samantala, target ngayon ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program na mas marami pang mapaglingkuran ng mga mamimili para sa pagsalubong sa taong 2025. O ayan mga DDS, yan bang sinasabi ninyo? Yan bang tinatawag ninyo na tao na walang ginagawa? Puro lang party-party, tulog-tulugan lang at walang trabaho? Di ba yan po lagi lang sinasabi mga kababayan? Tingnan nyo si PBM kung gaano ka-busy ho yan. Walang sinayang na araw, walang sinayang na oras ang ating presidente sa pagtatrabaho kasi ang kanyang iniisip kung paano masusolusyonan ang problema sa Pilipinas at kung paano pa mapalago ang ekonomiya sa Pilipinas. Ganyan ang presidente natin. Ang problema kasi dito sa mga haters natin mga kababayan, ang mga DDS na mga nabulag, naging bobo kasi dahil po sa kabila, sa ginagawa po ng mga vlogger ng kabilang kubol mga kababayan. Kung palagi lang kayo manonood dito, sa vlog po ni Sir Evan, malalaman ninyo ang mga hakbang, mga ipinasang batas ng ating gobyerno at ang ginagawa
lagi ng ating presidente, kasama niya si First Lady Lisa Marcos and also si SMR, malalaman niyo lagi ang kung ano ang kanilang tinatrabaho. Okay? So ayun os makahabayan ko. Kung nagustuhan niyo po ang ating good news, please give a like naman po sa ating video. Kung di man kalibasan sa inyo, please do share. I-share natin po lagi ang ating po mga vlogs dito makahabayan para marami ho tayong matulungan po ng mga tao na nabulag sa kabilang kampo para malaman nila ang totoong mga nangyayari at totoong pong mga balita makahabayan. Okay? At saka, siya nga pala, magpapasalamat rin po si Ivan. Thank you so much sa ating mga viewers na matagal na ho dito na noon pa man simula nang lumabas po dito sa vlog o sa channel natin si Sir Ivan na hanggang ngayon nandyan pa rin po. Sinusuportahan pa rin po nila ang channel ni Sir Ivan. At doon rin po sa nakagusto po sa ating vlogging style, thank you so much. Umabot na po tayo sa 240,000 subscribers makahabayan. Okay? So, thank you so much. So, babalikan natin ang topic doon po sa isa po sa mga napag-usapan doon sa Good News makahabayan tungkol doon sa pag-aproba, sa pagpirma na ni PBM doon po sa national budget natin for 2025. Kasi meron naman pong hanas, ito po mga DDS makahabayan na magunggong. At saka may nakita po ako, isang napakatanga talaga na mukhang tulog makahabayan at saka kahapon na po siya nagising siguro. Si Sir Ivan, siyempre DDS. Kasi according sa kanya makahabayan, sabi niya, mga bubo, naniniwala kayo kay Ngagba, di naman importante sa kanya ang DepEd daw kasi hawak ni Sara yan. Hawak daw ni Sara ang DepEd makahabayan hanggang ngayon. Mukha yatang kagigising lang. Adik yata to eh. Diba? Tanga makahabayan, tanga na, bobo pa. Hindi ba niya alam na matagal na ho nag-resign si Sara Duterte bilang sekretary po ng DepEd? Hindi niya alam makahabayan, diba? Nag-resign na po si Sara bilang sekretary po sa DepEd kasi siya po ay corrupt at saka hindi niya po kayang gampanan ang kanyang trabaho bilang sekretary po ng DepEd. Kasi ang alam na po ni Sara Duterte, ang pagiging corrupt makahabayan, corruption lang kasi ang alam niya. Ngayon, sabi niya, bakit na tayo maniniwala? Kasi hawak na ni Sara yung DepEd makahabayan. At saka sabi mga niya dito, hindi daw importante ni PBM ang DepEd. Pero kung babalikan ho natin makahabayan, siguro hindi niya nakita yung balita at saka hindi rin siguro ito nanonood po ng balita makahabayan galing po sa mainstream media, galing po sa platform po ng ating gobyerno, sa PTV at saka sa RTBM. Hindi niya alam na ang education ngayon ang may pinakamalaki po na budget makahabayan, which is ang budget po ng DepEd is 1.055 trillion pesos makahabayan. Siya po yung may pinakamalaking budget. Second, ang DPWH. So, ang ibig sabihin makahabayan, talagang priority ni PBM ang education sector, ang DPWH, ang DND or Department of National Defense makahabayan. Nandyan po yung AFP, kapulisan natin, DILG, Department of Health, and also Department of Agriculture, DSWD, DOTR, Judiciary, at saka yung DOJ makahabayan. Ito yung top 10 departments na may malaki pong budget na national budget po for the next year makahabayan. Bakit hindi alam yan ng mga DDS? Sabi nila hindi daw importante ni PBM ang DepEd. Ang DepEd nga may pinakamalaking budget makahabayan. So ngayon, noon, hindi pa pinirmahan ni PBM ang national budget makahabayan or yung GAA. Maraming reklamo, maraming request ang mga DDS. Di ba nangunguna doon makahabayan? Ang last nga natin nakita na reklamo doon, ito pong si Senator Amy Marcos. Ngayon, sila po si Harry Roque. Speaking of Harry Roque makahabayan, may nagbalita yata sa atin na ito daw si Harry Roque ngayon, nandyan daw sa Macau. Sa Macau daw makahabayan. Totoo ba yan? Nandyan daw sa Macau itong si Harry Roque. May nag-comment yan or may nag-message sa atin, nabasa ko lang makahabayan, si Harry Roque daw ay nasa Macau. So balik tayo dito kung bakit ko pag-uusapan si Harry Roque makahabayan. Kasi isa rin po siya dito sa nag-comment. Ang kanyang comment makahabayan, ito po'y nirepost po ng mga DDS vlogger. Included itong si Hitad, si Joey, si Maui, kasi magunggong yun So sabi dito ni Harry Roque, bidodol na naman daw ang mga Pilipino makahabayan. Binodol na naman ang Pilipino.
Sabi niya dito, para kunwari, DepEd ang pinakamataas na budget, tinanggal sa DPWH ang 82 billion pesos convergence projects na makabayan. Sabi ba dito, walang epekto ang veto. Ang veto sa unprogrammed funds na 168 billion pesos dahil wala naman talagang pondo na nakalaan para doon daw makabayan. Sabi niya, nandyan pa rin ang 28 billion pesos na akap. Okay na okay po para sa akin ang akap makabayan. Malaking tulong ho yan. At saka dapat lang po talaga bigyan po ng budget ang akap. Sabi ba dito, zero budget pa rin ang PhilHealth. Tingnan nyo, magkaiba ho ang budget at saka yung subsidy makabayan. Pero ang lagi lang ginagamit doon na term, budget, para malito ang taong bayan. Sabi niya, zero budget pa rin ang PhilHealth at di pa rin nasunod ang 80% ng sin taxes ay nakalaan sa Universal Healthcare Law. So sabi niya, only a reenacted 2024 budget with realigned funds, blah blah blah, marami siyang sinabi. Sabi niya, suma total, it is still the most corrupt the most corrupt budget in history. Budol pamor. Diba? Puro lang po paninira mga ginagamit na dito o puro lang pininira po ang mga sinasabi makabayan kahit anong gawin ng ating presidenteng si PBM. Puro mali po makabayan, puro mali pa rin po lahat ng lakad ni PBM, lahat ng galaw ni PBM, lahat ng tinatrabaho ni PBM, mali pa rin po sa kanilang paningin. Kasi ang walang mali dito makabayan sa kanilang tingin, ito na pong mga Duterte, di ba? Yung mga corrupt, yung meron pong criminal man makabayan, yung involved dito sa mga drogas at protector daw ng mga drug laws makabayan. Yun lang ang walang mali. Bakit si Ivan? Siyempre, sila po nagbabayad dun eh. Doon kasi sila nakakapera makabayan eh. Di ba? So, yan po ang lagi lang sinasabi. Walang mali daw sa mga Duterte. Ang mali daw, meron dito kay PBM. Di ba? Gonggong talaga eh. Napakabulag itong si Baboy na to. Baboy. Ito pong si Harry Roque makabayan. At andyan daw sa Macau. Okay, so for the makabayan, before tayo mag-usapan po ating next topic, iset muna natin. Nandyan po si Evelyn Garcia, Digna Orel ng San Juan, La Union, Eufemia 525. Nandyan rin po si BUT, Eduardo Rabago, Joel Marian, Haitsu Joselito de Guzman from Novaliches, Quezon City. Isetot natin si Lynn Gonzalez, Maydan from Australia, Aurora Narvasa, Haitsu Leonardo Blue from Taguig City, Loreto Kalemlem Jr., Miles Valdez, Graciano Garcia, and Haitsu Leticia D. Fernando. Okay, so makabayan ko, I think some of you, nakita nyo na po yung post ko doon sa ating Facebook account sa Jelreby TV. Diba, meron pong screenshot doon na ipinakita ko makabayan. Ito po yung tungkol sa rallying mangyayari sa January 13, rally ng INC makabayan dyan po sa Luneta Grandstand or sa may Rizal Park makabayan. January 13, yan po'y kumpirmado. Ngayon, before ko ipapakita sa inyo ang aking ibig sabihin makabayan na meron kasing na banggit doon tungkol sa magkaano or rates at saka marami pang information makabayan. Meron kasi tayong solid viewer dito na kabilang doon sa GC na bambanggitin ko mamaya makabayan. But before that, ipakita ko muna sa inyo, ito pong ipinakal po na fake news. Actually, not a fake news. Kasi ito po ay sinakyan lang po nila. Yung fake news dito, yung sinabi kasi ng mga DDS na against daw sa injustice ang pagrarally, ang agenda ng pagrarally ng INC makabayan. Against daw sa injustice. So ito ang ipinakal po ng mga DDS. At yan po ay kinurek ng taga Net25 makabayan na yan daw ay fake news. So sila po, itong dalawang vlogger na to, sila ay kinurek, sila po ay dinebunk ng taga Net25. For more details, let's watch this. Duterte lang malakas. BP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally ng INC kung saan ito gaganapin sa Luneta Grandstand. Diba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. So hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga pinklawan at dilawan. Tignan mo ang caption, against injustice.
This is it, pansit! Tuloy na! Basahin natin. January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta. Stand against injustice. May mga kumalat po mga pictures at larawan ang nilagay. Yun daw rally ng Iglesia ni Cristo against injustice. Wala po ako narinig na ganun kong. Mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. Mga gumagawa. Opo, ang Iglesia ni Cristo daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po, ang amin pong rally, gaya po ng amin binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sang-ayunan po, suporta ng opinyon ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. O, tingnan nyo mga INC members, ito ang mangyayari kapag ang manguna dito sa inyong rally, mga DDS, kukulayan nila yan, ibahay nila yan. Diba sabi pa nga ng unang vlogger, ang rally nito ay hindi po para sa mga loyalista, hindi daw para daw sa mga Marcos supporter, hindi para daw sa mga pinklawan. Tingnan nyo ang kanyang statement dito. Ang ibig sabihin, rally ito para sa mga DDS makabayan. DDS rally yan. Tingnan nyo ang kanilang naratibo, di ba? Iibahay nila. Kukulayan nila yan makabayan. At yan po ang mangyayari kapag kayo ay papayag makipagsanib-pwersa, makipag-merge doon sa mga KOJC vlogger, KOJC member, mga narco vloggers, at saka yung sa mga Pogo vloggers. Yan po ang mangyayari sa inyo, sa inyong rally. 'Di ba? Papangit yan. Maganda ang inyong hangarin. 'Di ba? Yan po maganda kasi, 'di ba, sinuportahan niyo si PBBM. Ang panawagan ni PBBM, ang request ni PBBM na dapat daw unahin yung mga mahalagang issue, mga problema sa bansa natin, at saka hindi daw yung impeachment case ni Sara Duterte. Siyempre, yun po ay opinion po ni PBBM. Okay yan, ang inyong panawagan sa rally this coming January 13. Ulitin na po natin dito, kapag makipagsanib-pwersa kayo at papayagan ninyo na sasali sa inyong rally ang mga DDS, ganyan ang mangyayari. Believe me mga kabayan, trust me, yan po ang mangyayari. At iiba na po ang mga captions na mga makikita ninyo, mga mababasa ninyo, mapapanood ninyo sa mga vlog po ng mga DDS. Kundi ito ay Sara Rally. Instead, INC, Rally mga kabayan. Yan po magiging DDS rally or Sara No to Impeachment rally. Yan po mangyari. So magiging advantage ito sa mga DDS. At kayo mga INC members, gagamitin lang dito mga kababayan. Correct if I'm wrong. Okay, so ipakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Kasi meron tayong solid viewer, mga kabayan, na siya po ay may-ari po, meron siya sa transport group, kasama siya sa transport group. Kasi ang kanilang pamilya, ito po ang kanilang negosyo, apat po sa mga transport, sa transporter, mga kabayan. Okay, so doon po sa kanilang GC, may nag-inquire doon. Ito pong si Ma'am M, mga kabayan. So, ang isa si M, ang reply po dito, M rin po, mga kabayan. Okay? So, may nag-inquire po sa kanang grupo, sa group chat po na mga transport group. Sabi dito, hello, baka may gustong tumakbo dito for INC, Iglesia ni Cristo, malawakang gawain nila, they need 150 unit van, please PM me. January 13 ang date. Ang pick-up drop-off ay i-update once makapag-sign na sila ng agreement with us. So, siya po ay nag-message sa ating mga kababayan. Saka meron siyang screenshots po na binigay sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, di ba may isang religious rally sa January 13? Kasali po ako sa isang transport group. May kumukuha po ng service, 120 units. Wala pa po sinabi ng pick-up and drop-off. INC po pala yun kumukuha ng service. So, ang ibig sabihin ito, mga kababayan, maraming service po ang kukunit po ng INC. Diba? Kahit sinabi dito ni Miss M na 120, pero ang in-inquire doon sa group chat, mga kababayan, is 150. So marami po dito ang pupunta doon sa rally, mga kababayan, ng INC. Kasi alam mo natin, marami pong yung INC, mga kababayan. And according po sa sinabi ko na meron pong tungkol ito sa rate or magkano. Kasi doon po sa screenshot, mga kababayan, natanong po ang ating solid viewer kung magkano yung budgetan nila. So kung magkano yung rate, magkano yung bayad sa per van, mga kababayan. So yun pong ibig kong sabihin kung magkano at saka yung rate. So dito ang point po sa Ivan, kumpirmado talaga
yung mangyayaring rally this coming January 13 mga kabayan. Kasi nga meron po silang kukunin or kinukuha po ng mga van galing po sa mga transport groups mga kabayan. Okay? So sana lang po no sa mga INC members, sana wag kayong papayag na hahalo sa inyo or makikisali sa inyo yung taga QOGC. Kasi meron pong nakaabot po kasi Ivan informations na ang taga QOGC makikipagsanpersa daw sa kanila makabayan. Sana hindi yan mangyari no, para hindi maligaw dito ang inyong agenda kung ano mang gusto nyong ipaabot po sa ating gobyerno. Kapag nandyan kasi mga DDS, mag-iiba na kasi ang agenda ninyo dyan sa inyong rally. Okay? So, anyways makabayan ko, before na mag-jump po sa next topic, isermar natin. Nandyan po si Kenichi Matsui from Japan. Hi to Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Bandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Radarbor of Tansa, Cavite. I-shoutout natin si Ashin, si Sedi Praxi na nandyan sa Palace of Al Saud sa Riyadh. Ay siya nga pala, meron na po tayong viewer. Nandyan po sa Palace, sa Palasyo po sa Riyadh makabayan. Si Samway Vlog yata yun. Isa po siyang electrician makabayan. Siya nga pala no, kay Samway Vlog. And also hi to Jenny Howard, Tector from Makati. Get well soon daw kay Mrs. Pearly Ramos na nandyan sa Edmonton. Greetings from Edmond Ramos. Hi to Josephine Gallego, Winnie Angeles na nandyan sa Samar, Felma Cabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin si Mario Cabarrio from Cebu, Jess Subto from Calamba, Laguna. Hi to Jerry and hi to Lorito Kalimlim Jr. and hi to Kalimlim family. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. Ito po yung patungkol sa mangyaring impeachment case next year dito kay Sara Duterte makabayan. For more details, let's watch this. Kabilang lang yan sa mga complainant, abogado at mga kaparian. Yung complainant, kaya ako pinapakita, ito yung pangatlong impeachment Ibalita ko, mayroon yatang pang-apat Yan si Vice President, yan po yung i-impeach. Yan ang gusto nilang i-impeach. Kaya ako pinapakita yan. Ayan. Against Vice President Sara Duterte. Okay? So marami mga kaso. Well, ito nga pong impeachment, matindi ito. Meron po akong inside story, pero hindi ko muna i-reveal kung sino po yung mga sources natin dyan, siyempre, sa Kongreso. Dahil naka-recess ngayon, Christmas vacation, kaya naka-recess. Babalik sila sa second week ng January 2025, 12 o 13. Doon sa natitirang ilang araw pa, bago tuluyan nilang tapusin ang 19th Congress para paghandaan yung eleksyon at yung kampanya at eleksyon sa Mayo. Meron pa po na isang pwedeng gawin na mabilis at sa tingin nila ang siyang nararapat tungkol sa impeachment. Okay? Alam niyo ang impeachment kasi, pwede na po yung hindi tumagal sa Committee on Justice. Dahil marami ng complainant, pwede po yung aproba na sa plenaryo sa kanilang pagbabalik at i-transfer kaagad sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Mangyayari po yan kung merong sapat na bilang. Majority ng mga senador o mga congressman ay pumirma, halimbawa isang resolusyon o isang endorsement ng article of impeachment sa Senado, approve yan. Mabilis na mabilis po yan. Kung ano, kung tandaan nyo, nung panahon ni Senador, Congressman naging Speaker, Manny Villar, yung article of impeachment against Erap Estrada, no, siya ang presidente, napakabilis. Ilang hearing lang sa committee. Agad meron na palang enough signature at binasa sa plenaryo hanggang tuluyang may transfer sa Senado sa mataas na kapulungan ng impeachment court, ang impeachment article of impeachment. Nagtuloy ng hearing. Ito ang pwede rin mangyari. At ngayon, ito yung bago. Ngayon, meron na pong umiikot. Siyempre, hindi aamin yan. Hindi naman nila aaminin ngayon yan. Meron na pong umiikot na yan ang topic. Umiikot para makuha na ang enough number mula sa mga congressman. Kahit naka-recess. Kahit naka-recess ang Kongreso, ay pwede po nilang gawin ang pagkalap ng mga signature o suporta para makuha ang majority ng mga congressman.
Makakuha lang, sobra-sobra rin, 150 o 300 plus. Makakuha sila ng 200 congressman. Wala na. Article of impeachment, itatransfer na sa Senado. Para safe na safe. Yung 160, alanganin, pero kung makakuha ng 200 signature, 200 congressman na papabor sa impeachment, tapos na yan. Kasi 300, mahigit lang ang congressman eh. 305 yata yun. So, ang 50% yan eh, mga 153. Makakuha ng 200, enough na yun. Sobra-sobra na yun. Pag nakakuha ng 200 vote, ang mga endorser ng 3 article of impeachment, wala nang hearing-hearing sa Kongreso yan. Hindi yan madali yan. Yan ay tamang proseso. Kasi ang proseso sa article of impeachment marami. Dadaan sa ina-file, pumunta sa speaker, majority leader, i-repress sa Committee on Justice, mag-hearing sa Committee on Justice. Isang proseso yan. Pero meron namang isang proseso na kapag na-file ang impeachment, nakarating sa Speaker of the House, kumalap na ng sapat na lahat sa sapat na signature, yung 200 vote signature na pumapapuro sa impeachment, sa plenaryo na ang topic niyan. I-endorso sa plenaryo, pagbobotohan nila, article of impeachment, babasahin ng Speaker of the House, diretso na sa Senado. Iyan po ang pwedeng mangyari. Kaya yung kampo ng mga Duterte, alam nila ito, yung iba dyan nakakaintindi ng proseso. Pero siyempre, yung iba dyan, karamihan sa kanila, nililindang. Sinasabi lang mali ito, mali yan. Hindi po yun mali. Pero yan ang palalabasin. Pag yan ay ginawa ng Kongreso ngayon, sasabihin ng mga pro-Duterte, minadali. Wala sa tamang proseso. Kalokohan yun. Hindi nyo naintindihan ang inyong sinasabi. Pagka po majority ng mga congressman ay pumabor sa impeachment, wala nang hearing-hearing yan na mahabang hearing. Wala nang proseso pa yan. Diretso na yung article of impeachment sa Senado para makumbina ang Senado as impeachment court. Magkakaroon na ng trial. Total, yun, alam niyo kung bakit pwedeng mangyari yan? Kasi inamin na ng mga Duterte. Inamin na ni Sara, welcome sa kanyang impeachment. Nakahanda na ang kanyang mga abogado. Ang gusto nga niyang abogadong isa pa o nabubolunteer si Digong Duterte, ang kanyang ama. Hindi ko alam kung pwede. So pag sinabi ni Sara na welcome sa kanya, okay lang pala eh. Di ba? Haharapin niya. At katunayan, sa last statement niya bago nagpasko or tama, sabi niya, handa na ang kanyang mga abogado. Di ba? Bakit kayo mga Duterte supporters umaangal ngayon? Kaya walang gagawin ngayon ng Kongreso kung hindi i-transfer na sa Senado ang article of impeachment na ito para magkaroon ng trial. Kasi yun ang gusto ni Sara. Harapin niya ang trial. Hindi niya tatakasan. Di napakaganda yung trial. Yun ang proseso. So hindi na kailangan patagalin o hindi na kailangan mabinbin ito. Kaya nga po yung sinasabi ko na meron na pong umiikot. Siyempre, pag enough na yung number, puputok na lang bigla yan sa kailang pagbabalik sa 12 o 13 ng January. Hindi naman i-expose nila ngayon yan eh. Kung meron naman, wala namang aamin yan eh. Kaya, yung biglaan po kasi yung pag-approve sa plenaryo. Pag-resume nila, halimbawa, January 13, nag-resume sila. Biglang may tumayo doon, nag-sponsor tungkol sa impeachment ni Sara. Tapos merong enough number. Tapos meron palang signature nga. Walang magagawa ang speaker dyan kung hindi i-endorso. Kasi pag majority decision sa plenaryo, majority ng mga congressman ay pumabor sa isang topic, walang gagawin ang speaker kung hindi aproban yan. Kasi ang trabaho ng speaker, mag-preside lang. Panindigan ang rule, ang kanilang policy, tapos pag naayon sa rules nila, at nag-suggest ang majority na yun ang gusto nila, a-aproban ng speaker. At pag in-approve ng speaker yan, article of impeachment, tuloy-tuloy na yan sa Senado. Kaya, yung sinabi ni Sara Duterte na welcome sa kanyang impeachment, haharapin niya, handa na kanyang mga abogado, huwag na kayong magulat, mga Duterte supporters, huwag kayong magbulag-bulagan. Pwedeng mangyari ang trial. Hindi pa tapos ang 19th Congress. Baka hindi nila kasi inasikaso itong bago nag-recess kasi nakapokus sila sa budget. Nandun ang panahon nila sa pag-approve ng budget. Ngayon nga hindi pa nga tapos yan. January, wala na silang gagawin. Open close na lang yan eh. 3 araw na lang yata o 4 na araw na lang. Pero pag nagawa yung article of impeachment at na-transfer sa Senado, mapipilitan ng Senado na sila ay mag-trial kahit nakareses yan. Kasi trabaho nila yon. Huwag nating kalimutan, lagi kong sinasabi, ulitin ko, mandato ng Congressman at Senado ang impeachment kapag may nag-file ay talakayan yan. I-reject nila, karapatan nila yon. Ituloy nila, karapatan nila yon.
Pero yung deadma o ibabaliwala, hindi nila trabaho yun. Meron silang paglabag sa ating saligang batas. Kasi mandato nila na talakayin kapag may impeachment. Kung may ebidensya, ituloy. Kung wala, i-dismiss. Yun ang trabaho nila. Pero dahil nga sa betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at saka perjury, pagsisinungaling, napakabigat. Yung 5 o 6 ang article of impeachment sa mga impeachable official. Yung nung ebidensya. Betrayal of public trust, corruption, yan. Isa lang ang hindi nasama nila kasi wala pa naman. Yung treason, pagtataksil sa bayan. Hindi kasama yun kasi wala namang gano'n. Pero yung betrayal of public trust, napakabigat po niyan. Maniwala kayo. So inuulit ko, may mangyayari pa. Hindi pa po tapos ang impeachment ni Sara Duterte. Baka ho sa pagbabalik na January, diyan natin masaksiyan. Pwede nilang aminin o hindi, pero meron na pong matinding pagkilos kahit nakareses. Kailangan nilang aksyonan ang kaso against Duterte or impeachment against Sara Duterte. Please like, share para maintindihan ninyo. Diyan lang po kayo at hindi ko pakakawalan. Maraming mga issue rito sa ating bansa. Kahit na ano yan, sa gobyerno, sa anti-government, babalita natin yan. Huwag kayo magpalinlang, magpapaniwala sa mga propaganda ng iba dyan. Marami hong propagandista ngayon. Sa kung magkaano usapan nila, hindi ko alam. Yan, so ibig sabihin mga kabayan, posible talaga na pwede pong mapadali na ma-impeach itong si Sara Duterte. Well, alam mo natin na walang problema dyan sa Kongreso mga kabayan. Walang problema dyan sa Kongreso. Kasi majority dyan sa Kongreso gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. Ang problema dito na sa Senado. Alam natin, marami dyang makadidis mga kabayan. Marami dyang protector itong si Sara Duterte. So dyan po magkakatalo mga kabayan. Dyan po magkakaproblema sa Senado. So sana lang magiging fair po ang Senado dito mga kabayan sa impeachment case ni Sara Duterte. Okay? So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Boboy Elmido Costensa-Dugyo, Elsa Hoffman, Mercy Calatrava, Nonay Florenhies from Mandawi City of Cebu, hi to Victor Robin, Aida Sinsuat, hi to JRN, isyatat natin si Felicitas Manibog na nandyan sa Quirino Province, hi to Melchor Rayverza, hi to Bambi Thomas, nandyan na po si Myrna Borromeo, Agida Cunanan, Percy Shalana, hi to Alicia Lee, Enrique Terrona, Apple Nas, Marieta Gonzalez, and hi to Rolando Olay Diaz Agpawa. Okay, so makakabahan ko, yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw na ito at sa muling pagising mo po sa akin. Ibinibigay ko po sa iyo ang mga pasanin at mga alalahanin ngayong araw na humihiling ng iyong gabay na tulungan akong makahanap ng solusyon sa aking mga problema. Alam ko po na sa iyo walang imposible, kaya't lumalapit ako sa iyo na naniniwalang gagawa ka ng mga himala sa aking buhay. Idendalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Happy New Year po sa lahat!